Okay, magandang gabi po uli sa inyong lahat at another topic na naman po. So January 25th po ngayon, 2024. At kung meron po kayong mga tanong, i-chat nyo lang po dyan sa ating section for chat. And dun sa mga nanood ng replay, comment po kayo kung meron kayong mga tanong and we will do our best para masagot yung mga tanong nyo. At kung meron kayong mga gustong topic na i-discuss, nalilito na mga topics sa trading, comment nyo rin po and hopefully mabigyan natin ng time, no? So, gusto po namin makatulong as much as we can and by God's grace to glorify His name. So, ang topic po natin ngayon, teka lang, bago pala lahat, hindi pala pwedeng magsimula ng walang prayer. Let's pray po. Lord, in Jesus' name, I'm praying, oh God, na sa lahat ng nanonood, naririto at sa mga manonood ng replay, I'm praying, Lord, na you bless us with wisdom, with understanding, oh God, and skill na kailangan namin to be a profitable trader. I praying, oh Lord, na kayo po ang magturo, na kayo po ang makapagpaliwanag ng maayos. Bigyan niyo po ako ng anointing para maituro ito ng tama, to glorify your name, O God, at makatulong sa financial freedom ng bawat Pilipino. Lord, I'm praying for our country, O Lord, na hindi mabawasan, mawala na po yung mga poverty, yung lack, Panginoon, sa aking kapwa Pilipino. And by God's grace, Lord, na we can glorify your name sa bansa namin. And through forex trading, I pray, Lord, na mas marami pa pong matulungan ng mga pamilya, makaahon sa kahirapan, at hanggang sa pagtanda, hindi po kami magiging pahirap sa aming mga mahal sa buhay. Expand the territory of GetForex Philippines. Kayo po, Lord, ang maghari sa aming mga ginagawa. This I pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, all glory to God. Okay. So, disclaimer lang po as usual. Investment involves risk kasi trading po ito pinag-uusapan natin. No? So may risk po ito. You should only trade in financial products that you are familiar with. No? So, and understand the risk associated with them. So wag po kayong magte-trade o maglalagay ng pera nyo sa isang bagay na hindi nyo pa lubusang naiintindihan. This video is in no way a financial advice but for educational purpose only po. Ano? So, what works for us may not work for everyone. Always do your own research before applying any strategy to your live accounts. Okay. So dahil buhay na account at totoong pera yung nasa pwede nyo i-trade ay mag-iingat po tayo hanggat hindi natin talaga naiintindihan yung ginagawa natin. So lahat ng tinuturo namin dito is yung ginagamit namin. We cannot teach everything, but everything that we know, we will teach by God's grace for the glory of God. Okay. So pin bar. Balik po tayo sa candlesticks pattern. Ito po yung tinatawag nila na price actions, no? So, pin bar po ang ating pag-aaralan. So, itong pin bar na to, gustong-gusto ko talaga to. Talagang favorite ko yung pin bar dahil maganda siyang maging confluence sa market. Marami akong mga trades na nag-profit. Yeah, yan. Tumamang mga positions pag lumalabas itong si pin bar. Okay? Okay, ano ba yung pin bar? Yung pin bar na candlestick pattern, ginagamit po natin siya. It is used for reversal trading. Pag sinabi natin reversal trading, halimbawa ang market bumababa, syempre magre-reverse yan, di ba? Paakyat. So ang gagawin mo, magte-trade ka ng pabay. Or kabaliktaran naman, kapag ang market naman ay umaakyat at magre-reverse siya, ang gagawin mo naman, magkakaroon ka ng opportunity to trade naman nung sell. Okay? So, used for reversal trading. Signals, reversal in the market. Kaya nga, binibigyan niya tayo ng signal na po pwedeng mag-reverse yung market. Okay? Not 100%. Wala pong 100% sa trading ha. Dahil kung pinapaalala sa inyo yan, kailangan po handa yung dibdib natin, tanggapin na magkakaroon tayo ng mga perang mawawala, losses sa trading. It is easy to spot even it is easy to spot when it is present in the chart. Okay, yung pin bar po, pag kayo medyo halimbawa na naintindihan nyo na yung characteristics niya, napag-aralan nyo na at talagang nagagap ng isip nyo yung mga characteristics ng pin bar, tapos medyo nalilito kayo, pin bar ba to? Hindi ba to pin bar? Malamang hindi yan pin bar. Kasi ang sabi sa pin bar, easy to spot. So pag nandyan siya, talagang bubulaga siya sa inyo na, hi, I'm here, I'm the pin bar. Ganun. Okay, so medyo lito ay malamang hindi pin bar yon. Ganun.
So meron tayong, ako personally, no, ito yung tinitingnan ko sa mga pin bar. So valid pin bar candle. Kapag ang pin bar candle ay may ganitong mga characteristics, ay sa akin, valid siya. Okay? So, teka lang, no, medyo, paano ba to? Yan. Its body should be within the previous candle. So, halimbawa, ito yung previous candle, tapos merong pin bar na lalabas. Yung body niya, kung halimbawa, bullish pin bar yung lalabas, itong body ng pin bar na to ay dapat nasa loob siya within the previous candle, within the body of the previous candle din. Within the body of the previous candle, okay? And valid pin bar din siya para sa akin if its wick is minimum 3 times the length of its body. Kasi ang pin bar po, ganito po yung itsura. Okay? Para siyang pin. Okay? So, isipin nyo yung pin, di ba? Pinipin nyo siya sa, ano ba, yung mga thumbtacks. Di ba yung thumbtacks, meron siya ditong kung saan mo yung kanyang ulo and then yung kanyang um, katawan kung saan yun yung ipapasok mo doon sa limbawa sa wall or sa kahoy kung saan man. Kaya pin bar. Okay? So mukha siyang pin in short. So yung pin bar kasi meron siyang body and meron siyang wicks. So ito nga yung wicks niya o yung wick niya is minimum at least 3 times the length of its body, no? So halimbawa, ang pin bar ay ganito kalaki yung body niya, okay? Kung yung wicks niya, ganyan, isang length, dadagdagan pa natin, dalawa, dadagdagan pa natin, tatlo. So at least 3 times nito, no? So yung laki, 1, 2, 3. Yung laki ng wicks niya, yung haba ng wicks niya versus dun sa haba ng body niya. Okay? And then the wick must stick out from all other candles. Kaya nga po sabi ko, easy to spot dapat yung pin bar. Okay? Yung pin bar is easy to spot kasi nga yung kanyang wicks is sticking out from all other candles. So, andyan agad siya, bungad siya agad sa iyo, no? So, meron tayong dalawang pin bar, bearish and bullish. Yung bearish pin bar, so ito muna pag-aralan natin. So, ito na nga, easily spotted. So, nakaangat siya, di ba? And it appears at the peak. Okay, yung pong ating chart, meron niyang peak and meron niyang valley. So, ito yung peak, ito yung valley. Okay, yung tuktok at yung baba nung mountain. So, ito yung high, ito yung low. Okay? High, low, high, low, high, low. Okay? High o yung peak, low o yung valley, high o yung peak, low o yung valley. Pag sinabi nating bearish pin bar, ang bearish po sa market is yung mga bumababa. Pag sinabi mong bear is bumababa, no? Like yung bearish candle, yung candle na pababa, bearish market, yung market na pababa. So, bearish pin bar is yung pin bar na nagsisignal ng pababa. Okay ba yun? So, again, bearish pin bar, ibinibigyan ka ng signal na yung market ay maaring bumaba. There's a possibility for the market to go down. Okay? So, and it appears at the peak. Okay, logic lang po. Bakit nasa taas? Kasi nga, syempre, kung yung bearish pin bar ay bibigyan kanya ng idea na po pwedeng bumaba yung market, ang lahat ng bababa, syempre dapat nasa taas. Hindi naman pwedeng bumaba yung nasa baba na. 'Di ba? So, dahil nasa taas, umaakyat yung market, magpapakita ngayon yung pin bar, yung bearish pin bar, at bibigyan kanya ng idea na, uy, there's a possibility bumaba yung market. Kaya, yung market, by God's grace, kung bababa siya, doon mo makikita ang pin bar sa taas o sa peak. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng pababain yung mga bumababa na. Ang pababain mo, syempre, yung nasa umaakyat o nasa taas. Okay? So, diyan maraming nagkakamali kasi, kaya binibigyan ko yan ng tiin. Oy,
Coach, halimbawa, sell yung market o ano, no, bearish market. Tapos meron ditong parang pin bar na itsura. Okay? Oy, coach, may pin bar na. Dali, magtutuloy pa yan sa baba. Again, sa simulang-simula, ang pin bar is used for reversal trade. So this, kung ang market ay pababa at merong parang itsurang bearish pin bar na lumabas, ang gagawin mo, magsesell ka pa rin. So this is not a reversal trade. This is continuation trade, reversal. Continuation trade lang ang gagawin mo. Okay, so automatically, hindi siya considered as pin bar. Pwedeng katulad siya, kaitsura siya, pero hindi mo siya siguro lalabelan na pin bar yon o bearish pin bar yon. Kasi nga, for reversal ang pin bar. Okay? So easily spotted and appears at the peak o sa highs. Next, ito ang isa sa mga technique ko para malaman ko kung bearish pin bar ba yan o saan, pag bearish pin bar o yung nakita kong yun, pabababain ba niya o paakyatin niya. Binibigyan niya ako ng signal na yung market pwedeng bumaba o pwedeng umakyat. It has, or I'm imagining na para siyang arrow pointing down. So, di ba yung arrow giving you direction? So, kung ang arrow is pointing down, so the direction is going down. Correct? So, kung halimbawa, itong ganitong klase na candle ang lumabas, so, kung dito ko ilalagay yung parang, yung ulo niya, no? Nung arrow. And then, syempre, obviously, ito yung katawan, di ba? So, mukha siyang arrow pointing down. So, if the arrow is pointing down, it's giving me signal na the market pwede mag-go down. Simple, di ba? So, ilang like ko in-imagine, andito yung ulo. So, pointing down tong arrow na to. So, bababa. Regardless kung matandaan kong bearish yan, regardless kung anong nalimutan ko yung tawag sa kanya, ang mahalaga na iintindihan ko na yung itsura ng candle na yon, dahil mukha siyang arrow pointing down at nakita ko siya sa taas ng sa may highs o sa may peak, ay binibigyan niya ako ng idea na yung market pwedeng bumaba. Okay? Ito na nga, si pin bar po o si bearish pin bar, yung body niya is within the previous candle. Long wick is 3 times or more than the length of its body. And yung wick niya is sticking out from all other candles. So ito po yung characteristic ng sa aking tinitignan kung valid yung pin bar na yon, no? So kita naman natin itong kanyang body na to, yun na nga, nasa loob ng ating previous candle o yung body ng previous candle. Nasa loob siya ng body ng previous candle. And yung itong wick niya na to, ay sticking out naman talaga at obvious na siya ay lutang na lutang. Okay? And ang haba niya ay obviously more than 3 times nung laki nung body na to. Okay? Kaya siya sa aking palagay ay valid pin bar. Again, yung bearish pin bar po natin, yung body niya o ito ay makikita natin sa baba, samantalang yung wick niya o ito ay makikita natin sa taas. At sabi ko nga kanina, ang palatandaan ko nga dyan ay para siyang arrow na nagpo-point downwards. Okay? Yan ang bearish pin bar. So, ang bearish pin bar po, it is best to use at significant levels like support and resistance. Huwag nating gagamitin ng kahit na anong candlestick patterns kung saan lang natin siya makita tapos dahil napag-aralan natin na yung candlestick pattern na yun ay nagbibigay sa atin ng signal na aakyat o bababa. So magbabay and magsasell na tayo kahit saan mo na lang makita sa chart. So hindi po ganun ang pagtitrade. Mas maganda kung makikita mo siya dun sa significant area or levels like support and resistance example, no? So, tingnan natin yung pin bar sa chart at hahanapin natin yung characteristics, yung kaninang sinabi ko, no?
location o nasan ba siya. So kailangan dahil bearish pin bar siya, dapat nasa peak siya o nandun siya sa high dahil nga nagbibigay siya ng reversal or nagpo-point siya downwards na yung market po pwedeng bumaba. So syempre, paakyat yung market, pinopoint niya ngayon downwards o yung market pwedeng bumaba. And so, titingnan natin kung siya ay nasa significant levels o meron dong level kung saan nagkaroon ng reaction yung market, no? Yung ating mga support and resistance na tinatawag, no? Yung ganyan. And titignan din natin yung size. Sabi ko nga, wag naman tayong mag-expect na 3 pips yung body, tapos 9 pips yung wicks, tapos mag-move siya ng 250 pips pataas. I mean, pababa man kung bearish pin bar to, no? Hindi naman siguro makatotohanan yon dahil nga depende sa lakas nung presence ng mga buyers and seller yung na-form nilang candles. So kung maliit lang yung na-form na candles, ibig sabihin hindi ganun kalakas, kadami pa yung presence ng mga sellers, no? Okay, balik tayo sa ating chart. Punta tayo sa chart at okay, meron ako ritong example na pinrepair na makikita natin na bearish pin bar to. Okay, sige. Ang sabi doon, ang bearish pin bar daw ay kailangan mukha siyang arrow pointing down. Na itong arrow na to, arrowhead, is yung kanyang body. Okay, obviously, this one, ganun na nga yung itsura niya. Okay? And then, ang sinasabi rin ay yung wicks niya, o ito, is at least 3 times doon sa size ng body. So kung ito yung size ng body, medyo lakihan pa natin ng konti. Lakihan pa natin ng konti, no? Para dun sa maliliit ang screen na pinapanooran, marami siguro sa atin naka telepono lang. Para sa inyo to. So kung ganito kalaki yung size ng body ng ating candle, so isa, around there, dalawa, tatlo. So sa tansya ko, ganito kalaki yung 3 times of its body. So obviously, mas malaki pa sa 3 times. Okay, check tayo dun sa dalawang characteristics. And yung last naman nga is sticking out. No? Or obviously, or talagang hindi maliligaw yung mata mo na hanapin siya. At dito nga, obvious naman na sticking out siya. Hindi lang siya, pati ito. Okay, so kung check natin, sukatin natin yung body. At tinan natin. So kung ganito kalaki yung body niya, so estimate lang natin, no? Eyeball lang natin. So meron dito, meron dito, dalawa, meron dito. Okay, so almost 4 times pa nung size ng body niya, yung wicks niya. And of course, again, it's sticking out yung ating candle, no? Hindi ka mawawala o maliligaw. Again, yung location, saan ba siya? Dahil nga pointing down yan o binibigyan niya tayo ng signal na pwedeng bumaba ang market, dapat makikita mo yan sa peak o sa high. So ito yung umaakyat, na paakyat. So ayan yung high. Doon siya lumabas. So good, di ba? And again, another one. So umaakyat yung market, umaakyat yung candles, at nakita natin siya sa taas. Kasi nga, again, ay siya magpo-point down para sabihin sa atin a possibility of the market going down. At nandoon siya sa location na yon. Okay? So, pwede siya as reversal signal. Ngayon, another location is yung significant area or level. So, meron tayo rito level previously. So, meron tayo previously rito level na umakyat at bumaba. At dito rin, halos pantay sila, umakyat at bumaba. And actually, ito rin, no? And kung titignan natin dun sa history, o dun sa kaliwa pa, no? Okay?
So makikita natin, meron din dito mga reaction. May zone tayo rito na pwede nating sabihin na mga significant level siya. At kung extend natin yan, yung zone na yan, okay, sasakto siya doon sa ating mga pin bar. Okay, napakagandang example ito ng pin bar. And nakita nga natin, paglabas ng pin bar, dito sa unang pin bar, so ito actually ay medyo hindi ganun kalaki yung wicks. Although medyo itsurang pin bar siya, pero di ba nga sabi ko, 3 times yung size ng body dun sa wicks. So hindi ko siya i-consider na pin bar. So ito lang dalawa na to ay consider ko na pin bar, no? Dahil yun lang talaga yung sticking out at yung yung wicks niya is 3 times more than the size of the body of the candle. Nung lumabas itong pin bar na to, by God's grace, bumaba talaga yung market o yung mga candles na bearish candle eh naglabasan din. And this one too, no? So medyo nag-consolidate siya ng konti rito, but still bumaba yung market eventually. Okay? So ito hinahanap natin sa chart na characteristics. Nakita natin yung location, nasa peak siya, nasa significant level, yung size. Check naman natin yung size niya, kung gaano kalaki yung mga body and wicks niya, and kung gaano kalaki yung kanyang minove, no? So itong buong candle na to ay around 10 pips. Okay? Tama ba? Teka lang Hindi ko makita masyado. Okay, around 11 pips siya. So 11 pips na candle na 'yan ay bumaba yung market, yung prices, no? At umabot siya ng around 77 pips. No? Malaki na rin 'yun, no? Tandaan din natin kasi nga nasa significant area siya. Kaya yeah. And then this one is around 20 pips at obviously mas malaki yung minove dito, no? So around 100 pips, dito naman around 77 pips, no? Actually, yung market na to nagtuloy-tuloy pa pababa, no? So ang ganda lang kasi nga lumabas yung 3 touches sa support and resistance at lumabas yung pin bar doon sa support and resistance, and then medyo ito nga first na pin bar bumaba siya at umakyat siya uli, nagtouch siya ulit sa SNR kanina, nagtouch siya ulit rito sa zone natin, and then yun na yung nagpababa ng mas malaki pa ng konti, no? Nagkaroon dito ng konting consolidation and bumaba pa rin siya. Okay. So dito wala siyang pin bar na lumabas. So ganito po ang itsura ng pin bar, bearish pin bar yan. Doon nga po pala sa nagtatanong kung ano po yung broker na ginagamit ko. So ngayon po gumagamit po ako ng XM and Vantage na broker. So yung pong link, kung gusto nyo gumawa ng broker, kung gusto nyo gumawa ng broker, kung gusto nyo gumawa ng account, okay, demo or live account, pwede nyo po yung gawin under ng XM or Vantage. Nasa baba po yung, nasa description box po yung link. Click nyo lang po yan, and then sobrang easy lang naman po mag-verify. And 1 to 2 days, mag-sign up, sobrang easy. Magpa-verify, sobrang easy rin. So 1 to 2 days, verified na yung account nyo usually, basta okay yung mga IDs nyo, no? Minsan nga within the day lang talaga. Yan. So meron po silang, ngayon po, ang Vantage ay meron silang 100% deposit bonus sa mga new clients. As sa existing client naman din, may 100% deposit bonus sila
Basta hindi nyo pa nagamit yung before. Kapag nakagamit na kayo ng 100% deposit bonus, tapos na max nyo yung $500 na deposit bonus nga nila, hindi na po kayo eligible doon sa 100% deposit bonus. Ayan. Pero meron pa rin naman 20% deposit bonus. Pero ang magandang balita, yung Excel naman po, meron sila niyan lagi para sa mga new client and existing client. Ganun din kapag yung existing clients ay na max out nyo na yung $500 na 100% deposit bonus nyo, ay doon na kayo sa susunod na may deposit bonus pa rin naman po, pero hindi na siya 100%. Okay? So, for more information, kung gusto nyo po, i-reach out po kayo sa amin or comment po kayo, i-assist, madaling i-point po namin kayo dun sa mga taga XM or Vantage para ma-assist po kayo. Ano? So, by God's grace, ay makatulong kami sa inyong pagte-trade kahit sa pag-open ng mga account nyo. Don't forget, gamitin nyo po yung link, okay? And of course, kung nakakatulong po yung Great Forex Philippines nga, again and again, please paki-share po and follow yung ating mga social media account. Ngayon, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at important tip about sa candlestick na pin bar after nitong discussion natin ngayon. Yung discussion naman natin ngayon is paano natin mapapaayos lalo yung buhay natin. So, nagtuturo kami paano mapapaayos yung finances natin, kumuha ng pera sa Forex through trading, and of course, mas maganda kung magiging mas maayos naman yung ating buhay through naman the Word of God. Okay? So, mag-pray po muna tayo. Lord, in Jesus' name, I am praying, oh God, that you touch the people that must be touched, you want to touch, change the lives of the people that you want to change. And I pray, Lord, save those that you want to save. And you called even before the creation of time. Glorify your name, and let there be power in this um, moment, oh God, and speak to us, oh Lord. This I pray in Jesus' name. Okay, so mag-share muna ako. Ngayong bagong taon, I mean ngayong January, since sa bagong taon, ang ating pinag-aaralan ay yung mga bago. So magkaroon tayo ng bagong perspective, a new perspective sa dalawang salita, which is yung suffering, ididikit natin sa hope. Ang galing, no? Kasi usually yung suffering, nawawalan tayo ng hope eh. Pag nagsasuffer tayo, nagkakaroon tayo ng hopelessness. Pero this time, bibigyan tayo ng bagong perspective ng Bible na paano natin ididikit yung hope kapag nagkakaroon tayo ng sufferings sa buhay. So, doon sa mga nagsasuffer dyan, suffer sa finances, suffer sa health, suffer sa relationship, kung ano man yung sufferings natin ngayon. Depende sa tao, iba-iba kasi yung tanggap natin sa bawat sitwasyon. And I hope makatulong ito para naman maibsan o magkaroon tayo ng pag-asa in the midst of suffering. Ano? Sa 2 Corinthians 1:9-11, actually si Paul to, si Apostol Paul, Pablo ang nagsasalita dito at sineshare niya actually dun sa mga kapatiran niya na nagkaroon sila talaga ng sufferings habang dinideclare niya o inispread niya yung word of God. Sa 2 Corinthians 8, ang sabi dito, we do not want you, 2 Corinthians 1:8, we do not want you to be uninformed, brothers. See? So, okay pong mag-share. Basta yung pag-share natin, isang mapagkakatiwalaang kaibigan o kapatid sa puso, no? About the hardships we suffered. Tignan niyo yung mga salita, no? Hardships, tapos suffered. In the province of Asia, we were under great pressure. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. Ano po ba yung nararanasan natin ngayon, no? So I pray sa kung sino man nanonood ngayon na merong suffering sa pinagdadaanan na feeling mo beyond your control. Sabi dito, far beyond our ability to endure. Hindi mo na kaya, hindi mo na kaya, no? Hindi na natin kaya. So that we despair even of life. Feeling mo hanggang doon na sa buhay. Yung parang suko ka na, ayaw mo na, hindi mo na kaya, hindi mo na alam yung gagawin mo. Talagang
in despair ka na at parang yung iba talagang buhay na yung nakasalalay, no? Dito nga sa 9 sabi, indeed, we felt we had received the sentence of death. Dahil yung pinagdadaanan nilang hirap at sakit at sufferings, they felt na sentence of death na yung nararanasan nila. Ito na to, kamatayan na natin. To, ganun ka grabe yung pressure na nararanasan nila, no? So, but this happened that we might not rely on ourselves but on God. Imagine nyo na lang and isipin nyo po na nangyayari lahat yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Feeling natin it's beyond our control. It's beyond our capability to solve these things. Is that yun yung switch for us to turn from yung ability natin, yung strength natin, to strength of God, to God's power, to God's love. God can use yung situation natin right now, yung sufferings natin right now, to turn sa Kanya. So, kung ano man yung nararanasan natin na feeling natin, grabe na. This is a chance, an opportunity for us na para talagang mag-rely on God at patunayan ni God sa inyo na talagang tunay siya, buhay siya, at mahal niya kayo at kaya niya kayong ilagpas dyan sa nararanasan nyo ngayon. No? Tignan mo ha, but this happened that we might not rely on ourselves but on God. So kayang gawin ni God, kaya kanyang itawid dyan. At yung sufferings mo na yan, kaya kang iligtas ni God dyan. Ourselves but on God who raises the dead. Ano bang mas mahirap, yung bumuhay ng patay o yung pinagdadaanan mo ngayon? Well, ang sabi ni Paul nga dito, sabi niya, we felt that we had received the sentence of death. So parang feeling niya talaga mamamatay na sila, na yun yung katapusan nila sa hirap nila, no? Pero don't worry, because the God that we worship, the God that we praying for, the God that we are praying to is the God who can raise the dead. There's nothing impossible doon sa Diyos na kumakatok sa puso mo ngayon. He has delivered us from such deadly peril and He will deliver us again. Just imagine yung mga bagay na nalagpasan mo dahil sa tulong ng Panginoon. Don't you worry, because this time, God will also deliver you, or God will also help you. God will also tatawid ka niya dyan. Kung ginawa niya before, He is faithful na gawin niya uli yan ngayon. Kung nakaya niyang gawin yan noon, yung mga napakalaki mong problema noon, at hanggang ngayon buhay ka pa rin, kaya ka pa rin itawid ng Panginoon, iligtas ng Panginoon, kung ano man yung pinagdadaanan mo. Patay nga na buhay niya. Ano man yung patay sa buhay mo, kaya niyang buhayin. Patay yung finances mo, kaya niyang buhayin. Patay yung relationship mo, kaya niyang buhayin. Patay yung katawan mo dahil grabe yung sakit mo, kaya niyang buhayin. Kaya niyang patayin yung sakit mo, no? On Him, we have set our hope. Ayun yung hope. Paano natin ipagdidikit yung sufferings and hope kapag ilalagay natin si God doon sa gitna? Maididikit mo lang yung suffering sa hope kapag si God nasa gitna. Kasi kung wala si God sa gitna, ang mangyayari sa sufferings mo, ang mararamdaman mo, hopelessness. Pero once inilagay natin in between nung sufferings and nung hope yung God, si God, magkakaroon ka, maipagdidikit mo yung sufferings and hope. On Him we have set our hope, and that He will continue to deliver us. He will continue to deliver us as you help us by your prayer. So, si Paul ay nakikipag-usap, o sinasabi niya to, sinusulatan niya yung mga taga-Korinto, no? Kaya sinabi niya rito, on Him, kay God, we have set our hope that He will continue to deliver us, na patuloy silang itatawid ng Panginoon. As you, yung mga taga-Korinto, yung kanilang mga brothers and sister, help us by your prayers. That's the tool that God has given us para yung will niya is ma-impose natin dito sa lupa. God has given us tool, the prayer, para matulungan tayo sa pinagdadaanan natin. Of course, yung power manggagaling kay God. But we have to do something. And one of those na kaya natin gawin is to pray.
Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Okay? So huwag po tayong titigil, mananawang, manalangin dahil si God po sumasagot. Kapag ang tao, tinanong mo at nasa katinuan siya, matino siya, mabait siya, at buhay siya, sasagot yan. Si God, napakabait, napakatalino, at buhay. Kaya pag tinanong, pag nag-pray, pag kinausap natin si God, sasagot si God. Prayer is the tool that God has given us. No? So gamitin natin yan sa situation natin ngayon. Okay? So, do not lose hope in sufferings as long as God is in your life. Pray for it, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart. Hindi natin maintindihan bakit tayo peaceful still, but it's because God is the one who's giving that peace in us. Okay? So, all glory to God. So, ngayon po yung ating tip sa ating pin bar na pinag-aaralan. Ito, okay? So, yung pin bar, nga, di ba, pinag-aaralan natin yung mga characteristic ng pin bar, and meron silang mga iba't ibang klase, iba't ibang itsura, hindi naman perfectly laging, hindi naman perfectly laging ganito itsura ng pin bar. Minsan nagkakaroon siya ng konting wicks dito, minsan lumiliit ng konti yung body niya, pero yung wicks niya pa rin dito, at least 3 times nung laki ng body niya. At medyo mas malaki yung nasa baba o yung nasa taas kung siya ay bullish pin bar or bearish pin bar. So kapag nakakita kayo ng ganitong pin bar, of course, again, depende sa size yan. Baka naman 3 pips lang to, tapos 9 pips tong wicks eh. Akala nyo naman, mamumove niya yung market ng 100 pips. O hindi naman, no? So, kapag ganito, na talagang wala siyang wicks na lumabas at talagang 3 times nung body niya yung, o more than 3 times nung body niya yung wicks niya, strongest signal. Okay? So, disclaimer, hindi kayo dapat nagtitrade ng dahil sa pin bar lang. Kailangan dadagdagan nyo siya ng iba pang mga tools or strategy o confluences na tinatawag natin. No? Again, this one gives us the signal na strongest. This one naman, pag ganito, may konting weak siya, stronger. At pag this one naman, medyo mas malaki na yung weak siya sa taas, medyo mas lumit yung body, pero strong signal pa rin. Ayan na, so screenshot nyo na yan. And I hope nakatulong po ang Great Forex Philippines sa inyo. Please, paki-subscribe po rito para lagi po kayong updated kapag meron tayong bagong YouTube o mga bagong tutorial sa ating mga social media. Paki-follow po ako o yung ating Great Forex Philippines na social media accounts, and paki-share na rin po para hindi nyo alam kung sino yung nangangailangan ng ganitong mga knowledge. Baka meron isa dyan sa mga friends nyo o relatives nyo na dati pa palang naghahanap ng mapag-aaralan para mag-increase o magkaroon sila ng financial freedom. Ito na pala yung sagot. Okay? So maraming salamat everyone. God bless and Jesus loves you. Bye-bye.